Ito na yung ating pag-uusapan ngayon. Ano yan? Lysander Drabel ba yan? Okay, ito yung pag-usapan natin ngayon. Nako, ito na. Talagang si General Torre hindi mawawala sa usapan. General Nicolas Torre III, ang matapang na general, matalino, may prinsipyo, makabayan, Director ng Criminal Investigation Detective Group at saka Department of Justice, manghuhuli na. Ipatutupad na nila ang warrant of arrest na ipinalabas ng Angeles City Regional Trial Court sa mga kinasuhan ng qualified human trafficking non-bailable offense. Yung mga nandito, hahanapin na siyempre. Yung nandun sa abroad, hahanapin din. Kaya nga, CIDG at DOJ. Kasi ganito, ang CIDG, siya yung maghahanap. Kasi hindi lang ho si Roque. Si Roque, Karsandaong, si Cunanan, at 48 na iba pa. Napakarami po. Ong, Roque at 48 na iba pang inisyuhan ng warrant of arrest. Nakakalat niya kung saan. Kaya malawak ang operasyon ng CIDG under General Torre. Ang DOJ, ito yung makikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at saka sa The Hague or Netherlands para ho kontrahin yung asylum application ni Roque at nang siya mahuli. Dalawa ang option dyan o tatlo. Una, makipag-ugnayan sa Netherlands government para hindi magkaroon ng asylum si Roque. Pangalawa, makikipag-ugnayan ng Interpol Manila sa Interpol sa Europe. Pangatlo, ang posibleng cancellation ng pasaporte ni Roque. Roqueta raw, sabi ni Esther. Okay ka, Esther, na. Pinatawa mo ako. Roqueta? Seryoso kong Harry Roque. Biglang Roqueta. Di ba yung Roqueta yung ginagamit sa sports? Ikaw talaga, Esther, ha? Esther, thank you. Roqueta, see you soon. Umutuloy ako doon. Nawala akong bigla. Nasaan na ba tayo? Ulitin ko, tatlo yung option. Harangan ng Philippine government through Department of Justice at Department of Foreign Affairs ang asylum application ni Roque sa Netherlands. Pangalawa, Interpol Manila makikipag-ugnayan sa Interpol sa Europe. At number 3, ang posibleng cancellation ng pasaporte ni Roque kung hindi siya babalik. Pero kung siya babalik para harapin ang kaso, karespeto pa siya. Pero kung siya patuloy na magtatago, talagang wala na siyang respeto. Hindi na siya dapat nire-respeto kasi abogado siya, nagpapakilalang international lawyer, pero ang batas sa Pilipinas ayaw niyang kilalanin. Ang court order for warrant of arrest ay under the law. Ayan ha, at yung marami pang iba. So ayan po. So yun nga po, nako talaga pong kailangan na itong si Harry Roque ay mapauwi po dito sa Pilipinas para maharap niya ang kanyang mga kaso. At syempre, 'di ba, ang pinaka-importante doon ay dadaan pa rin naman siya sa due process. 'Di ba? Yun ang kagandahan dito ngayon sa pamumuno ni PBBM. Due process at rule of law pa rin po ang pinapairal. Hindi katulad nung panahon ni Digong at nung panahon ni Roque, walang due process. Ngayon po, ito pong si Harry Roque ay hindi daw po mapoprotektahan ng kanyang pagiging asylum applicant doon po sa Netherlands. Hindi daw po. At ang kanyang pagiging asylum applicant ay kailangan pang mapatunayan kung talaga bang merong panggigipit at panghaharas ang gobyernong ito. Pero dito po sa inilabas na warrant of arrest ng ating korte, ibig sabihin po niyan, meron pong mga probable cause. Actually, hindi na nga daw probable cause ang tawag dyan. Merong nabanggit yung USEC ng DOJ patungkol po dyan. At ito pong kaso ni Roque, ibig sabihin, kaya po may warrant of arrest ay matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. So hindi po safe si Harry Roque kahit may asylum request siya sa Netherlands, pwede pa rin po siyang mapauwi at pwede pa rin po siyang ipahuli sa Interpol or meron pong isang paraan, extradition or ipa-extradite po siya sa Netherlands. Ipauwi sa Netherlands, ipasuko sa Netherlands dito sa atin, sa Pilipinas. Ngayon po, doon po sa isa pang sinabi ni Sir Mike Abe, yun pong kanyang so ito pong pangalawa, ito pong
pakikipag-ugnayan ng Interpol Manila sa Interpol po sa Europe. Ang Interpol po ay atin pong tinulungan para po maisuko si Digong doon sa ICC. So yun yung mandato ng Interpol. Tinulungan natin sila sa kanilang trabaho. Naging madali ang kanilang trabaho dahil po nakipagtulungan ang Pilipinas para mahuli itong si Digong. Inutusan kasi ng ICC ang Interpol. Ngayon, tayo naman po ang hihingi ng pabor sa Interpol. Tayo po ay magre-request na itong si Harry Roque ay malagay sa red notice at mapauwi po dito sa Pilipinas through Interpol. So yan po yung napakagandang relasyon ng Interpol sa Pilipinas. Vice versa, tayo po ay nakikinabang sa Interpol at ang Interpol po ay nakikinabang sa atin. Yan po ang magandang samahan ng Interpol. At yan po ang dahilan kung bakit po tayo ay nakikipagtulungan sa Interpol para kapag may mga katulad po ni Harry Roque na wanted, pugante dito sa ating bansa ay hindi po tayo bibiguin ng Interpol, di ba? Katulad na nangyari kay Tebes, di ba? At meron ngang nagsasabi mahirap daw mahuli si Harry Roque dahil nandun daw po ito sa ibang bansa. Pero alam niyo po, sa totoo lang, mas madali pong mahuli ang mga nasa labas ng bansa. Katulad nitong sila Cassandra Leong, ano pa pangalan nito? Si Mayor, ano pangalan ng Mayor sa Bamban? Alice Gu. Si Mayor Alice Gu. 'Di ba nahuli sila sa sa Indonesia ba? 'Di ba nahuli sila diyan Kaya alam niyo po, ang mga kumbaga ang mga Interpol po ay mayroon po silang mahabang galamay ng batas sa labas ng bansa. Kayang-kaya nilang huliin ang mga pugante. Mas madali na mahuli ang mga pugante sa ibang bansa kaysa po dito sa Pilipinas. Kasi yun yung sinabi sa comment sa akin. Ngayon, napansin ninyo si Bantag, di ba hanggang ngayon hindi po nahuhuli. Kasi nga po, pag nandito sa Pilipinas, mas kaya siyang ikanlong. Di ba dalin lang sa mga bulubunduking lugar, nako, talagang sigurado ako mahihirapan na talagang mahuli etong mga nagtatago po, 'di ba? Kaya eto ngayon ang kasama ni Harry Roque na si Cassandra Leong ay nagtatago po ngayon. So ang tanong mahuhuli kaya si Cassandra Leong dito po sa Pilipinas? Sabi po sa balita ay nagpakalat na ng mga tracker team etong CIDG para po mahuli at matrack kung saan nagtatago etong si Cassandra Leong. Ngayon po, yung pong pangatlo na sinabi ni Sir Mike Abe, yung pagpapakansela ng kanyang pasaporte. Dapat po kasi ito ay mabilisan. Kasi si Harry Roque po, pwede pa po itong umalis ng Netherlands kapag naramdaman ni Harry Roque na nanganganib na siyang mahuli sa the Netherlands, baka po itong si Harry Roque magtago. Baka po ito'y lumimbaw ng ibang bansa at doon magtago sa bansa na wala tayong extradition treaty at hindi kasapi ng Interpol. Yan po ang delikado. Baka umuwi ng China si Harry Roque. So abangan natin kung gaano po kabilis ang magiging proseso ng pagpapakansela ng pasaporte ni Harry Roque dahil yan po ang pinaka-importante para hindi na po madagdagan ang kanyang paglilipat-lipat ng bansa. So ngayon, alam nyo, itong si Harry Roque, napansin natin talagang palaban, matapang, talagang kung ano-anong sinasabi kay PBBM at talagang siya, kumbaga yung parang isip bata na nambubuska sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po maitatanggi, hindi po maitatago na talagang siya ang talong-talo dito sa sitwasyon na ito. Dahil nga po, bukod sa siya hindi nakakauwi, di ba, hindi siya nakakakilos ng malaya, ay malayo pa siya sa kanyang pamilya. Ngayon po, meron pong isiniwalat si Attorney Claire Castro patungkol po dito kay Harry Roque na para sa akin ay nakakabahala. At ito'y matagal ko na pong naririnig, nababasa sa mga post sa FB, yun pala meron pong katotohanan. Ito po yung balita ni Attorney Claire Castro. Next question, Maricel Halili, TV5.
Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Nako, Harry Roque, meron ka palang ginawang land grabbing sa Bataan. At matagal ko na itong nakikita sa mga posts pero 'di ba ngayon po kumbaga nagkaroon ng kumpirmasyon na meron po pala talagang ganitong insidente at kaso si Harry Roque patungkol po diyan. Ako dapat talaga pala si Harry Roque na mapaharap sa sa korte kasi alam niyo po yung kanyang paglipad, yung kanyang pag-alis, isa sign of guilt, 'di ba? Pinapaharap lang naman o pinapapresenta pa lang naman sa kanya yung mga papeles at mga salin niya, 'di ba? Doon sa Quadcom, pero hindi niya na po ito nagawa. Sabi niya ibibigay niya ang salin niya. Tapos ngayon mayroon pang land grabbing na para sa akin ay very serious offense kasi nga po meron pong mga ako nabasa na itong si Harry Roque ay meron daw pong mga tsekwa na tinulungan na makabili ng lupa dito daw po sa Pilipinas. Meron daw pong mga tsekwa na nagkaroon ng mga properties. Nagkaroon ng mga malalawak na lupain at yung iba natayuan pa yata ng resort at natayuan pa ng subdivision at pogo. Sa kapanahonan ni Digong. So, ito po ay, kumbaga, delikado talaga si Roque. At kaya pala talaga nagtago. Kasi po, mas malaki na mga kaso ang mabubunyag. Kumbaga, na-open yung Pandora's box ni Harry Roque. At, kaya po siya nagtago na kasi nga, kumbaga yung nakikita doon sa Quadcom, maliit lang na bagay. 'Di ba? Maliit lang. Yung kanyang pagkaka-involve lang doon sa pogo ni Cassandra Leong. Pero, meron pa palang mas matindi tayong malalaman. At yun ay yung land grabbing at human trafficking na kaso ni Harry Roque. At ito na nga, General Torre at DOJ, NBI, mag-uumpisa na po. Manghuhuli na. Marami-rami itong huhulihin. Marami-rami po itong huhulihin ito. Kaya Harry Roque, ikaw ang pinakabida dito. Lumabas ka na. Kung ikaw ay may respeto pa sa Philippine law, kung wala kang respeto sa Philippine government, yung Philippine law, irespeto mo dahil abogado ka. Tama yung sinabi ni Panelo, binanatan ka na nga ni Panelo. Walang political harassment na ginagawa sa iyo. Ikaw ang may kasalanan. Mali-mali ang mga sinabi mo doon sa hearing, kaya ikaw ay sumabit. Ikaw ang may problema sa sarili mo. Hindi totoo. Kung yung mismo kaalyado mo, DDS lawyer, si Sal Panelo, sinabing ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Kaduda-duda ang mga sinabi mo. At hindi rin totoo. Hinaharas ka rito. Umuwi ka na lang daw at harapin mo ang kaso mo. Nakita mo? Pati DDS hindi kumbinsido sa iyong pagtatago. Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo dyan sa social media sa Europe. Nakakala mo hindi ka mahuhuli ngayon. Yung 3 option na sinabi ko. Yari ka dyan. Hindi ka makakawala dyan. Lahat yung 3 matindi yun. Ipa-cancel ang application mo sa asylum. Interpol, hahanapin ka. At ang pinakamalala, cancellation ng pasaporte. Pag nagkaroon ng court order na i-cancel lang iyong pasaporte, hindi ka na makakatravel, kahit saan. Maglalakad ka na lang. Hindi ka pwede sumakay ng aeroplano, hahanapan ka ng pasaporte. Kahit naglalakad ka, hahanapan ka ng pasaporte. Dahil ang pasaporte, mga kaibigan sa buong mundo,
Yan ang ID natin. Yung ating mga local ID, hindi nire-recognize sa abroad yan. Ang pasaporte, ang international ID. Kaya kahit naglalakad ka, punta ka sa grocery, punta ka sa pasal-pasal sa abroad, dapat ang pasaporte mo laging dala mo. Yan ang tip ko doon sa mga hindi pa nagbibiyahe, pero yung mga biyahero, alam na yan. Ang ating passport, laging dala-dala natin pag nasa abroad kasi yan ang nire-recognize ng ating ID at for identification ng mga law enforcement agency kung saan bansa tayo nandoon. Eh kung wala ka nun at sinita ka, yari ka na, hulihin ka na pag wala kang ID. Maaaring sabihin mo, ay nalimutan ko lang sa apartment, nalimutan ko lang sa hotel, bibigyan ka ng pagkakataon. Pero pag hindi mo na i-provide na meron kang pasaporte, huhulihin ka ng mga otoridad. Kasi hindi ka kilala nila. Eh kung patuloy ang pasikat mo, lagi ka nasa social media, ay paano ka hindi ka makikilala? Paano ang banat mo? Kaya ayun po, sample lang yan. Lahat ng Pilipino, kung kayo'y mag-abroad o kayo ay may problema rito, mag-abroad kayo para takasan ng problema rito, hindi magagawa yan. Kung magagawa nyo, pansamantala lang yan. Kasi nga ang passport ay hahanapin sa inyo kahit saan kayo magpunta. At pag wala na na-produce kayo ng pasaporte, pwede na kayong hulihin nila. Ganon po ang katindi yun. Okay? So kay Kunanan, Kasandao, ngayon kasi Kasandao Kunasan, di ba nakakulong ito? Napakarami po talagang huhulihin itong si General Torre dahil ito nga pong sila Cassandra Ong ay napalaya na po ito. Alam ko nakakulong ito noong panahon ng Quadcom na naghihiring sa Women's Correctional, pero pagkatapos po ng nung malapit nang matapos ang kanilang hearing ay pinakawalan po ito at alam ko binigyan to ng ng go signal na mapalaya dahil parang nakikipagtulungan naman siya sa Quadcom. Pero ngayon po ay kailangan niya ulit na sumuko dahil nga po sa kanyang kaso na qualified human trafficking which is no bail. Tignan natin kung makikipagtulungan itong si Cassandra Ong kasi nako alam naman natin na talagang sila diba ni Alice Go ay at yung kapatid ni Alice Go na si Warren ba yun, ay talagang umalis po ng bansa at nagtago po at nahuli lang ito doon sa Indonesia. So, si Harry Roque, kailangan niya talaga na mamili yung patuloy na magtago or maabutan siya ng pagkansela ng kanyang pasaporte. Kasi po, etong si Harry Roque ay abogado to di ba? Abogado, matalino, pero nabobobo at ginagamit po ang kanyang pagiging abogado para ma-evade at matakbuhan ang kanyang mga kaso dito sa bansa. Kumbaga, alam mo yung ikaw ay nag-aral ng batas ng Pilipinas pero ngayon ikaw ay nagtatago sa batas ng Pilipinas. Di ba parang napaka-ironic, parang napaka-pangit tignan. Ikaw ay naging eksperto sa batas pero ngayon tinataguan mo ang batas, di ba? So sana nga talaga ay mapabilis po ang kansela ng kanyang pasaporte. At hindi na ako magtaka kung itong si Sal Panelo, eto, meron po sinabi si Sal Panelo. Di ba nung mga nakaraang panahon, sabi ni Sal Panelo, hindi daw niya kilala itong si Harry Roque. Sino ba yun? Parang di ba, hindi ko kilala yun. Ngayon naman, eto. I just wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan niya. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang, hindi siya makukundi. I think ang problema niya, it's heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka umarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin
guilty ka. Guilt. Tama man o mali, yun ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siyang mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya, sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Umuwi na lang siya. Yon. Nako. Tingin ko talaga merong magre-react dito kaya Sal Panelo. Ayan. So umuwi ka na lang daw, Harry Roque, dahil hindi ka naman pinopolitical persecution, 'di ba? Wala naman wala talaga. Walang political persecution doon. Invento lang ni Harry Roque 'yon. Guni-guni niya lang 'yon at para magpaawa lang sa mga Pilipino na sumusuporta sa kanya at sa mga Duterte. Paawa effect na lang 'yon. Na lang 'yon, kunwari ay kawawang-kawawa si Harry Roque. Pero marami po ako nakikitang post sa FB na talagang nagkamal daw po ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera itong si Harry Roque dahil po sa kanyang pagkakaugnay sa Pogo, sa mga Chekwa at sa mga sindikato. So, yan ay kailangang sagutin ni Harry Roque. So, yun nga, tama naman, di ba? Kung hindi ka naman guilty, yung sinasabi ni Harry Roque na wala siyang ginagawang masama at wala siyang kasalanan, di ba? Bakit ayaw umuwi? Bakit hindi sumuko sa ating mga kapulisan, sa ating mga PNP at sa Interpol, di ba? At ito yung tingin ko nami-miss na ni Harry Roque. Kita nyo, bagong luto. Naku, Harry Roque, walang gantong turon. Baka makapagluto man kayo ng turon diyan sa Netherlands, pero hindi po ganito kaganda, ganito kasarap, yung brown sugar ay binili pa po sa Negros Oriental. Napakasarap ng brown sugar galing ng Negros Oriental, matamis. At itong special na pambalot ng lumpia, tingin ko wala diyan. Wala diyan sa Netherlands. Kaya umuwi ka na, Harry Roque. Di baling nakakulong ka dito sa Pilipinas. VIP ka naman, Jack, dahil kayang-kaya mong magbayad ng VIP protection, Ngayon na lang ang gawin mo, umuwi ka na lang at marami kang makakasamang mga kakosa, mga malalaki katawan, so yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you sa ating nireaksyonan na video ni Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat. Mama chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas, God first. Naku, naalala ko tuloy yung sinabi ni Star Rose. Naku, Roqueta, uwi na.